Diyos. Alam ko po na sa bawat araw, sa bawat saglit ng ating buhay, ay sa bawat isa po, inaangkin natin na kapiling natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya't ang mga biyaya at pagpapala ay patuloy at patuloy niya pong ibinibigay sa bawat isa. Amen po ba? At alam ko po, ang bawat isang pumaparito ay marami nang nakakamtan. Maraming kadakilaan na pinapakita sa kanila ang ating Panginoon. Kaya't alam ko po na sa mga sandaling ito, marami po ang mga magbabahagi. Amen po ba? Bago po ang lahat, welcome po sa ating kapatid na mula po sa Germany. Germany po ba? Welcome po, tita. At sa araw po na ito, habang pinagmamasdan ko po ang mga kapatid nating Caps na nakahilera sa harapan, ay talaga pong nakakagalak po sa ating puso. Bagamat sila ay mga teenager, kumbaga, mga teenager na senior citizen, ay patuloy at patuloy silang nakakaindak, patuloy at patuloy silang pumaparito sa bawat araw. Marahil po sa kanilang nadarama na ipinadarama ng ating Panginoon at sa bawat biyayang kanilang nakakamtan sa bawat araw. Kaya alam ko pong sila ay punong-puno ng kasiglahan, kagalakan sa kanilang buhay. At ngayon po ay nais ko pong tawagin ng isang kapatid na Caps upang pangunahan ang pagbabahagi kung bakit patuloy at patuloy siyang pumaparito sa bawat araw. Siya na po ang lalahad kung papano at kung ano ang kanyang mga nakakamtan. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po kay Tata Erning. Sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal ay pinagkakaloob mo sa amin. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng biyaya na ibigay mo sa akin sa loob ng 2 taon. Ang mga pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa napakagaganda mong halimbawa na ibinibigay sa amin. Ama, kung sa ganang sarili po ay wala akong alam. Ngunit umaasa po ako at naniniwala na sa pamamagitan ng inyong pangunguna at pamamatnubay ay maipahayag ko ang mga salita na gusto niyong bigkasin ko sa mga sandaling ito. Salamat po, Ama. Salamat po. Walang hanggang pasalamat po ang ibinabalik ko sa inyo. Sa pangalan ng Diyos Ama, sa Espiritu Santo. Amen. Isang magandang umaga po sa tanghali ito. Sa inyo pong lahat ng mga alagad, sa mga pasyente, sa mga tagasunod, at welcome po sa dalawa nating kapatid na matagal-tagal na ngayon ko lang po uli nakita sila rito mula noong minsan nagpaalam. Welcome po kayo rito sa amin. Ganon din po naman, binabati ko po ng isang maganda at mabiyayang umaga ang mga choir na siyang nagbibigay ng sigla sa ating lahat. Ganon din po yung mga kapatid kong Caps. Binabati ko rin po kayo ng magandang umaga. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Ama sa loob po ng 2 taong kong pamamalagi dito. Mula po nung ako ay kanyang hinirang po ang sasabihin ko dahil
minsan po ay narinig ko na ang atin daw pong Panginoon ang humirang sa atin, ang tumawag sa atin para tayo ay makarating sa mahal na dambana. Sa una po ako ay hindi makalakad. Doon po sa mga hindi nakakikilala sa akin, nung una po na ako ay tawagin, hindi po ako makalakad. Kung kaya po pagpasok ko roon sa pintuan na yon, nakaakbay lang po ako roon sa aking anak. Hindi ko po maitapak ang aking paa. Subalit pagbungad ko pa lang po doon, siya ko pong hininging una sa Ama, na Ama, patawarin mo po ako sa aking mga kahinaan, sa aking mga pagkukulang. Bagaman po at ako ay nalihis o naligaw ng daan, hinihiling ko po na sana ako ay inyong patawarin. Iyon po ang aking nausal at tuloy-tuloy na nga po akong umupo din sa harap. Hindi po nagtagal noon, ang mahal na Apo ay dumating. Siya po ay nag-share at hanggang siya po ay nagsishare, sinusulyapan po akong ganon at pagdating po roon sa eksena nung kanyang sinasabi, tatapikin po ako ng makaitlo sa hita. Ganoon po ang ginawa. 3 beses po na humihinto at tinatapik yung aking hita. At pagkatapos po noon, lumagay po siya rin sa Rogalnere at tinanaw-tanaw ako at saka sinabing, tayo, gano'n. Tumayo po ako pero kumikinig ang aking tuhod. Dahil po sa siyang may sabi, tumayo po ako, lakad, pinalakad po ako rito. 5 beses po ako na pinaikot dito. Kahiya-hiya mo po sabihin, itong laki kunto, yung pong uhog ko at luha ay nagkasama sa laki po ng kagalakan na aking nakamtan nung mga sandaling iyon. Ganoon na lang po ang pasasalamat ko sa Ama sa pagbibigay niya sa akin ng kalakasan na alam ko po na yun ay nagbuhat sa Kanya at ginamit po ang mahal na Apo Konseng para siyang maging daan kung papaanong ako ay magkakaroon uli ng lakas, makakalakad. Yun po ang unang-unang pagkakataon na binigay o ipinakita sa akin ng Ama. Purihin po natin ang Ama. Mula po noon, sinikap ko po na araw-araw ay dumating dito, sumamba at magpasalamat sa Kanya. Ngunit bilang tao po na kumisan po ay nadadala rin ng kahinaan, hindi po kasi nyo na itatanong, ako po ay gumagawa-gawa ng mga upuan o papag. May nagpagawa po sa akin. Pinuntahan ko po. Pagsakay ko po ng tricycle, medyo aabutan kami ng ulan. Tinulinan, kahit lubak-lubak yung daan, tinulinan. Ang nangyari po sa akin, nang dumating ako sa bahay, pag-ihi ko po, dugo ang iniihi ko. Ganoon pong natakot na naman yung aking mga anak. Pinatseka po ako sa doktor. Nagdalim po ako sa doktor. Halos lahat po ng eksamen ginawa sa akin. Ang gusto po noon doktor, aki-operahin. Dahil yun daw po na aking kidney, tinubuan ng bukol doon sa kanan. Doon daw po nanggagaling yung dugo. Ngayon, kung hindi raw po yun ma-opera, sa ngayon po kaya na hindi cancer. Pero pag nagtuloy-tuloy po kayang pagdugo na yan,
yan magiging cancer, kaya bagay po operahin. Naniwala po naman yung aking mga anak. Pinabili na po ng 2 bag na dugo. Iginayak na po yung kwarto na hihigaan ko doon kay Castro. Araw po ng linggo, papasok ako ng ospital. Lunes po, bibiyakin na. Para po na hindi ko kayang dalhin na ako mabiyak. Nakaupo po ako nagninilay. Ganun po akong napansin ng aking bunsong anak. Tatay ka. Bakit ka malungkot? Alam ko ka tatay Gusto mo kang magpunta kay Apo. Yun po ang sinabi sa akin ng aking anak na bunso. Siya rin lang ako, nak, sinabi mo, ganoon nga ang iniisip ko. Gusto ko magpunta ako rito kay Apo. Pagdating ko po rito, nang makita po ako ng mahal na Apo, hinawakan po ako sa dibdib. Ang nabanggit po sa akin noon, yun nakaramdaman mo na yan, ilan ba ang doktor na tumingin sa'yo sa baliwag? Ang sabi ko po, 2. Noon po kayo ma-opera sa Jose Reyes, ilan ang doktor ninyo? Sabi ko po, 10. Doon pa lang po, meron na po na pumapasok sa isip ko dahil hindi naman po nalalaman ng mahal na Apo na ako na-opera roon sa Jose Reyes. Bakit po nalaman? Ganoon po na lahat ng itanong sa akin, yun lang na totoo ang isinasagot ko. Gano ka ang hinihingi sa iyo rito sa baliwag? Sabi ko po, 150 po. 150,000. Iyon doktor pa lang, pwera pa po yung gamot, pwera pa yung kwarto. Ba't hindi ka mag-third opinion? Iyon po ang nabanggit ng mahal na Apo. Pagka ganoon pa rin, ang sasabihin sa iyo, ikaw ang magdidesisyon. Kung dito ka magpupunta, mananalig, isang perang duling man, wala kang gagastusin. At iyan titiyakin ko sa iyo na sa loob ng 1 buwan, makakikita ka ng kaginhawaan. Matuling ko pong nasabi na dito ako, hindi ako magpapa-opera. Ganoon po na araw-araw ako nagpupunta rito. Ang ginawa po ng mahal na Apo, binigyan po ako ng pinaglista po si kapatid ng 7, yung 7 dahon ng abukado, 7 dahon ng pandan, basta 7 po, at 7 basong tubig. Yun po ang ginawa kong inumin. Tunay na napakahiwaga po ng Ama. Pagkaraan po ng 1 linggo, nakatayo ang mahal na Apo, oras na lumapit po ako, ang sinalate, yung tiyang ko. Niyaka po ako. Mapalad ka anak. Pinagaling ka na ng Ama. Sa laki po ng aking kagalakan, talaga po na konti na lang nayakap ko ng mahigpit ang mahal na Apo. Sa tuwa ko po, dahil biro po ninyo, 1 buwan ang sabi sa akin, 1 linggo pa lang kung umiinom noong 7 ng haplusin po, magaling na raw po ako. Kaya po purihin ang Ama. Dito po sa lugar nito, basta po at tayo ay naniwala at sumunod po tayo roon sa hinihingi sa atin, wala pong hindi mangyayari. Lahat po ay ibibigay sa atin. Kaya nga lang po ang hinihingi niya, yung tunay at tapat na pananampalataya natin, yung paniniwala po natin, yun po ang hinihingi sa ating lahat. Manalig, manampalataya, at isuko po natin ang lahat sa ating buhay.
Ako po mga minamahal na kapatid, kahit na lang po ako'y ganito, napakarami ko rin pong nakaing fried chicken. Noong pong una, pagka po ako ay pinagalit nyo, abe ko 1 taon lang po, hindi tayo mag-uusap. Pagka po magkakasalubong tayong ganyan, lilisan ko kayo. Pero mula po nung aking mapapunta rito sa lugar na ito, ang lahat po ng iyon ay isinuko kong lahat. Yun po ang aking sinikap na magawa. Pilit ko pong binago yung dating buhay ko na magulo. Yun po ang aking masasabi, mga minamahal na kapatid. Kaya sa inyo pong lahat na nandirito, lalo na po yung mga pasyente, yung may mga karamdaman, hindi naman po mahirap gawin pagka siya nating gagawain. Yung po na pagsunod roon sa alituntunin, madali lang po naman. Kung halimbawa po tayo nagpupunta rito, hanggang nagsishare po ang mahal na apo, pakinggan lang po natin. At sa pakikinig po natin, hindi natin nalalaman na kung ano man ang karamdaman natin, sa pamamagitan lang po ng pakikinig, dahan-dahan na pong gumagaling yung ating karamdaman. Yun po ang aking naramdaman. Ito po mga minamahal kong kapatid, kanya ko sinasabi sa inyo, ibinabalita sa inyo, yun po ang tunay na nangyari sa akin. At saka po yung kung minsan darating dito ngayon, papasok ng 2 beses pagkatapos liliban. Sinasabi po ng mahal na apo maliwanag. Doon sa pagpasok ninyo na yon, kung kayo nang hingi, ang atin daw pong ama ay hindi naman mahirap hingan. Kapag kakaraw po tayo nang hingi, nang wala tayong anumang iniisip, ipagkakalaob daw po sa atin. Kung doon sa 3 araw ibinigay yung hinihingi natin, hindi naman tayo pumasok, sino po ang bibigyan? Ganoon po na sinasabi ng mahal na apo na kung magagawa natin, kung maaari, araw-araw. Maliban na lang kung talagang merong mahigpit na kadahilanan. Dahil yun po naman, nalalaman din ng ama kung meron talagang mahigpit na pangangailangan. At sa akin po, ito po bilang pagkukwento lang. Ang mahal na apo po, basta't tinanaw tayong ganyan, halos nababasa na po hanggang sa kalaob-laoban natin. At patunay po, noong purmero kong umiinom, pinainom po ako ng 7-7, 3 basong tubig ang ipinalalaga. Purmerong laga po nakalimutan ni Mrs. Yung 3 baso na tiyo. Dahil matagal na kinuluan, naging 2 na lang. Sumunod na araw po, nagpakulo. 3 basong tubig, okay. Labantayan po, kanya 3 baso pa rin. Nung pangatlong araw po, ang ginawa ni Mrs. para hindi rin luto ng laga, dinoble. Dinoble yung dahon. Pagkatapos, halip na 3 baso, ginawang 6 na baso dahil doble po Alam po ba ninyo, nang dumating ako rito, ako po ang napahiya. Dahil nakatawa po ang mahal na apo. Ang hirap sa mga matatanda matitigas ang ulo Kinabahan po ako. Ang sabi ko po 3 basong tubig, ginawa po kang 6. Tingnan po ninyo kung hindi po napakahiwaga. Paano na lang pong nangyari? Andun ako sa Bisal San Pablo. Kami lang 2 ni Mrs. ang nakakaalam ng bakit po nalaman dito. Kanya po tayo, wala po tayong maililihim sa mahal na apo. Kaya, ibigay po natin sa kanya ng buong buo. At ganoon din po naman bibigyan tayo. At narinig ko po roon sa nabasa kong minsan sa banal na kasulatan,
Ganoon na lang daw po kalaki ang pagmamahal ng Ama sa atin. Kaya ibinigay daw po ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Na ang sino mang magmahal sa kanya, siguradong mamahalin din niya doon sa kanyang kaharian. Sino man ang tumanggap sa kanya, tatanggapin din. At sino man ang manalig sa kanya, pananaligan din niya. Yun po ang nabagtas ko, hindi ko na po pakahabaan at siguro po mauunawaan ninyo ang aking tinutukoy na ang kailangan ibigay natin ang buong-buo ang ating sarili sa Ama at sa gayon po mahalin tayo. Wala raw po tayong hihingin na hindi niya ibibigay kung tunay na nakikilala natin ang ating Ama na mapagmahal sa katauhan ng kanyang hinirang na walang dilit iba ang mahal na Apo Konsing. Hanggang dito na lamang po at muli binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Maraming salamat po, Tatang, sa napakaganda niyong pagbabahagi. Katotohanan po ang kanyang mga tinuran. Mahal na mahal po tayo ng ating Ama. Siguro po, sa tuwin na naririnig nyo, kapag tumindig na ang ating minamahal na Apo Conching, lagi niyang ipinapahayag kung gaano niya tayo kamahal. At nawa po sa inyong pakikinig sa mga kapatid kong naririto, kung paano po ang ating kapatid na nagbahagi ay sa unang araw pa lamang ng pagtungtong niya sa dakong ito ay may na po siyang kaibang nadama. Sino po ba ang bago sa ating mga kapatid na narito ngayon? Nawa po, makinig po tayong mabuti sa bawat tumitindig upang kung ano po ang kanilang natamo ay maaari din po nating makamtan. Amen po ba? Kaya po sa dakong ito, bago lumabas ang ating minamahal na Apo Conching, ay mayroong ganitong bahaginan upang sa paglabas po ng ating minamahal na Apo Conching na ating pinakahihintay, ay alam na po ninyo kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang katauhan, sapagkat lahat po ng kanyang tinuturan, atin pong pagtibayin at panaligan, sigurado po ating makakamtan. Ang susunod ko pong tatawagin ay sa muling Caps na ala pa po ang dambanang ito ay patuloy ko na po siyang nakikita, sumusunod. Kaya nais ko po siyang tawagin. Siya po ay mula sa dako ng Dalayap. Tinatawagan ko po ang si Caps Tatamaeng. Humanda na po kayong mga kapatid kong Caps sapagkat araw nyo ngayon. Isang magandang umaga po. Ang una kong bati sa lahat ng nangaririto. Talaga pong buhay ang Ama. Na kapag ka kumilos ay sorpresa, hindi ko po alam na ako sa ngayon ay tatayo sa harap nyo at magbibigay ng konting karanasan sa aking buhay kung bakit ako'y narito sa ngayon. Ako po ay mula sa Dalayap at karamihan po sa atin marahil ay kilala ko. Tunay po na ang pagkakataong mapunta ka rito ay isang malaking pagbabago sa buhay mo. Hindi sapat ang kadahilanan na kung kaya ka lang nakarating dito ay mayroon kang karamdaman. Sa akin pong palagay sa sarili ko, nung ako'y hindi pa napupunta rito, akala ko napakainam kong lalaki o ng aking pagkatao sapagkat hindi naman ako pwedeng pagmataasan ng sino man.
Hindi po sapat ang aking kahirapan para aking tapak-tapakan ni inuman sapagkat may pagkasimaron po ako noon. Pero ang lahat po ng iyon, winaksi ko ng lahat. Sa rami ng mga karanasang inabot ko dito, na halos lahat, kung bagamat nalalagpasan ko, ay patuloy pa rin akong humihingi ng suporta sa Diyos Ama. Lalong-lalo na nga sa paggabay ng ating mahal na Apo Kunching. Una pong karanasang nangyari sa akin na hindi ko na malilimot nang ma-ospital ang aking anak. Papunta kami sa gawain ganito. Kasalukuyan pong hinyahayo pa noon. At kung kaya mababanggit ko ay sinabi ng ating tagapagpakilala na noon ay lagi na nga akong pumupunta sa kadahilan ng marami kong isinusuko. Ang aking pong anak na papuntang ospital ay hindi ko sinamahan. Nagtiwala po ako sa kanyang mga kasamahan ng mga kapatid at pagdating po sa misyon, sinabi ko sa mahal na Apo yung pong anak ko ando sa ospital, kasabay ko siya, ako'y papunta rito, sila'y sa ospital. Ang ginawa po ng ating mahal na Apo, hinawakan niya aking mga kamay. Pinagsalikop niya at binilot ng kamay niya at ang sabi sa akin, kapatid, dalawin mo yung anak, kurusan mo sa nao, sa dibdib at sa paa, sabihin mong ang kininya kagalingan. Ang lahat po ng iyon ay ginawa ko. Inabutan ko ang aking anak na tutulog. Yung pong anak ko na yung halos malaki sa akin, 6-footer po siya. Hindi po niya naramdaman na aking pumasok, maging sa aking pag-alis. Nakapikit po ang kanyang mga mata at ang sabi nung magkita na kami sa barangay namin, tatang may pumasok kay Karo na isang malaking lalaki, nakaputi, mabangong mabango. Sabi ko, ako yun, hindi eka, ikaw yun. Kung ikaw eka yun, lagi ka lang eka sa kulungan ng baboy. Lagi ka lang eka sa kulungan ng manok. Dahil sana eka, amoy mo yung kuha na yun. Ang naamoy doon niya, isang napakabango. At nakasuot ng puti, parang buhay na buhay ro na nakita. Ganun ang kasuotan ko. Kaya noon pa lang, naging lubos-lubosan na aking paniniwala sa ating mahal na Apo na kung ano man ang nangyayaring kaganapan sa aming buhay, hindi po ako dumadaing sa kapwa ko tao. Tumatawag ako sa Diyos. Katulad po ng pangyayari sa ngayon, ang aking pong misis ay sa ospital. Bagong taon po, dispiras pala ng bagong taon, may nangyaring kaguluhan sa tabi namin. May sakit po siya talaga at may nervyos pa. Kaya po, ang bagong taon sa amin, sa ospital kami napunta hanggang ngayon po. Pero ako ay adi rito. Ang kinapupunta ko po rito, nasasabi ko sa sarili ko, marami naman yung anak na kasama. Sige, maghiwalay na tayo, doon ka sa ospital, ako'y dito. Totoo po na pagtapat ko pala puro hinihingi ko kagalingan ng aking asawa. At siguro po, ibibigay niya yon. Maraming salamat po. Hanggang dyan na lang po. Salamat po. Salamat po, Tatang. Tunay nga po ang banal na Espiritu ay nakagabay sa kanya nung siya ay bendisyonan ng ating minamahal na Apo Kunching. Amen po ba? Bagamat naturan ko po na maghanda-handa ang mga kaps sapagkat sila ang mga titindig sa harapang ito, ay pinupuri ko po ang Ama sapagkat mayroong nag-volunteer na naisibahagi ang kadakilaan ng Diyos na nagmula po sa Bisal San Pablo, si kapatid na Jaime Bustamante po. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Una po sa lahat, magandang tanghali po sa inyong lahat. Lahat po na nandito at
Nagpapasalamat po ako sa Ama at sa pagkakataon na to, hinayaan niya po ako na mapunta ulit sa Dambana. Ako po si Aimee Bustamante po. Pinsan po ni Berhel, isa pong tao dito sa Dambana. Gusto ko lang pong i-share yung aking mga karanasan na totoong buhay po ang Diyos para sa akin. Lagi ko po siyang kasama. 1 taon at 2 buwan po ako nasa ibang bansa. Pero hindi po ako pinabayaan. Bagamat, bago man po ako umalis, nagpupunta na po ako dito sa Dambana. Unang-unang gusto ko po ibahagi sa inyo yung nangyari sa buhay ko na nagtatrabaho pa lang po ako dito sa Pilipinas, sa Plaridel po. Sumasakit po yung tiyan ko. Lagi po sumasakit yung tiyan ko. Sabi po ng mga kasamaan ko sa trabaho, baka lang daw po nababanat yung mga muscle ko dahil po yung trabaho ko, isang aircraft technician po, panlalaking trabaho po yun. Kaya po tuwing umiilalim po ako sa ilalim ng eroplano dahil po ako nagkukutingting ng kung ano-ano doon, sinasabi po sa akin na baka lang daw po sumasakit yung muscle ko. Hindi po ako makalakad. Ako po, napakamasayahin ko pong bata. Konting saling lang po tumatawa ako. Kaya po nung time na yun, sumasakit yung tiyan ko, hindi po ako makatawa. Lagi ko pong pinagbabawalan yung mga kasamahan ko na wag mag-joke kasi po sumasakit nga po. Sabi po nila muscle lang. Nagpunta po ako sa ospital. Sabi po ng mga doktor, appendicitis daw po. Gusto po nilang operahan. Sabi po ng nanay ko, wag muna. Pumunta na naman po kami sa ibang ospital. Sabi din po, is appendicitis na naman daw po. Gusto po nila akong ma-confine at operahan po yung tiyan ko. Sabi po ng nanay ko, wag, pumunta muna tayo sa Dambana, kay Apo Conching nga po. Totoo pong buhay ang Panginoon. Sabi po ng mahal na Apo, anak, lamig lang yan, magtapal ka lang ng dahon na ininit mo at may langis. Totoong buhay na buhay po ang Diyos. Wala pa pong 1 linggo, yung pong sakit ng tiyan ko na wala na. Yun po yung gusto ko ibahagi sa inyo. Hindi lang po yun, napakarami ko pong dapat ipasalamat sa Ama. Hindi lang po sa akin, pati sa buong pamilya ko. Yung ama ko po na nabagok po yung ulo, nagkaroon po ng dugo sa ulo, na 1 linggo pong na-confine. Sabi po ng tatay ko, hindi po siya tumatagal sa ospital dahil lalo lang pong sumasama yung pakiramdam niya habang nakahiga siya dun sa ospital. Naisipan din po ng ama ko, hindi po nagpupunta dito yung ama ko. Hindi po talaga. Naisipan niya po siguro, ginising po siguro siya ng mahal na ama na hindi mga ospital, hindi mga sino mang doktor ang makakapagpagaling sa kanya, kundi magpunta lang po. Napanood ko po yung video ng ama ko habang nasa ibang bansa po ako. Dahil po dito sa Dambana, sabi niya po hindi pa po siya pumapasok, pakiramdam niya po magaling na siya. Nakita niya pa lang po nakita niya pa lang po, hinipo po agad siya ng mahal na ama. Naramdaman niya po agad yung kagalingan. Yung pong ama ko, hindi ko po nakikitang tumatapak ng simbahan o ng ano. Sabi niya po, hindi siya malayo at hindi siya malapit sa ama. Pero nung time po na yon, nagpunta siya araw-araw hanggang sa gumaling po siya. Napakabuti po ng ama sa akin po. Ang mga karanasan ko sa ibang bansa, natutulog po ako. Siguro po may mga masamang espiritu po talaga na kung saan-saan lang naroon. Ako po natutulog po ako. Hindi po ako natutulog ng walang rosaryo sa kamay dahil po ako po mapagdasal po akong lagi po ako nagdadasal. Meron po akong Mama Mary, meron po ako sa pagtulog ko po bago po ako pumasok ng trabaho, nagdadasal po ako lagi. Pero hindi ko po maipaliwanag bakit po nangyayari sa tuwing natutulog ako, meron pong maitim na dumadagan sa dibdib ko. Pilit pong pinapatid yung rosaryo ko na nakikipaglaban ako. Lagi po niyang nilalawit yung ulo ko sa kama ko. Maitim po, hindi ko po maipaliwanag. Ang ginagawa ko po, sobrang nakikipaglaban po ako. Nagdadasal po ako ng ama namin. Talaga pong nakikipaglaban ako doon sa maitim na yun. Hindi ko po alam. Pinipilit ko pong mag-cross, mag-sign of the cross. Pinipilit ko pong bumanggit ng ama namin. Pagkatapos ko pong mabanggit noon, mga ilang minuto lang po, magigising na pagod ako. Hindi ko po alam. Lagi na lang po akong nagmimensahe sa mahal na Apo Conching dahil po may Facebook na. Nagmimensahe po ako. Alam ko po hindi niya po ako ma-entertain dahil po napakaraming tao na nagmimensahe sa kanya. Pero alam ko po nababasa niya po yung mga mensahe ko na yun. Kaya po gumagaan po yung pakiramdam ko tuwing nagbabasa po ako ng mga mensahe ni Apo Conching sa Facebook.
Napakarami ko pong dapat ipasalamat. Ngayon pong araw na to, napakaswerte ko po at napadpad po ulit ako dito sa Dambana. Dahil po, nung December 27 po ako dumating galing Abu Dhabi, wala po akong time. Sinasabi ko po pupunta po ako dito pero nabibigo po ako kasi po parang nalilibang po ako kasama yung pamilya ko. Napakasaya ko po kasama yung pamilya ko kasi po ilang taon ko po silang hindi nakasama. Kaya po sinusulit ko yung oras. Pero alam ko po mali kasi hindi po ako nakakapunta dito. Kasi pinangako ko po dati bago ako umuwi na walang oras na hindi ako pupunta dito. Pero nabibigo po ako. Kaya po ngayon maswerte po ako at hinipo po ng Ama yung sarili ko para akayin niya ako dito sa loob ng Dambana. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Salamat anak, dahil halos anak na lamang kita, kaedad ka lang no anak ko. Purihin mo nga ang Ama sapagkat kalooban niya ang naghari ngayon kung kaya ikaw ay naririto upang ibahagi sa ating mga kapatid na naririto ang nakamtan niya po mula sa ating Panginoon. Sino po ang nakakakilala dun sa kanyang ama, sa kanyang tatay? Yung pong dating nakaupo dito, yung po pala yung kanyang tatay. Kaya tama lang anak na ibahagi mo ang kadakilaang nakamtan mo sa ating Panginoon. Muli po tayong babalik sa mga kapatid nating Kaps. Para naman po, medyo po yata inaantok na po. Para po tayo gisingin ng kanyang magandang tinig. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na Kaps na ang kanyang pong pag-awit ay nagbibigay din sa kanya ng sigla. Kaps Magno Guevara. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay tinawagan upang mag-alay ng awit una sa ating Diyos, Banal na Espiritu, sa katawan po ng ating mahal na Apo Kunching. At sa inyo mga kapatid, alagad, tagasunod, pasyente, mga choir, at lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Cup 1, 2, 3! Malayo. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi, lumulungkot, hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari
wari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, ano man ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat po. Nagising na po ba ang mga kapatid ng naggagandahan at naggagwapuhan? Ngayon naman po, ang susunod ko pong tatawagin ay isa pa rin pong Kaps. Siya po ay mula sa malayong lugar, sa lugar ng Paligi. Tinatawagan ko po si Tata Henny Manyo. Ito po ay madalang lang magbahagi at salamat po at hindi siya tumanggi. Alam ko po mapakarain niya ng nakamtan eh, kaya lang nahihiya daw po siya. Ako po, mimisanin ko lang, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po kasi, talagang napakalayong lakar ng pinanggalingan ko, kung lalakarin pwede. Pasensya na po kayo at hindi ako maraming sasabihin. Ngayon po, kung sasabihin ko lang sa inyo ang kahiwagaan na naganap sa akin baka makarating tayo mamayang hapon, pero konti na lang po sasabihin ko. Ako po, lubos ako nagpapasalamat at sa edad ko ito, marami na rin po akong edad. Kung hindi po ako nagpupunta rito, marami na ako nararamdaman sa katawan ko. Pero kahit hindi ako gano'ng kumikilos pagka nag-joyful song, naalis po lahat yung masakit sa aking katawan. Yun po ang kahiwagang, isang mahiwagang talagang binibigay sa akin ng Panginoon. Ako po kasi, dati po, 1998, nagpa-doktor ako, lumalaki ang puso ko. Sa akin yung pagpupunta rito, doon pa po sa bahay na maliit, nagpupunta na kami ng misis ko. Hindi ko lang nakasama ngayon. Ayun nga po, sa panalangin ko sa Panginoon na paniniwalang siya ay buhay, sa katauhan ng kanyang kinalog na si Apo Conching, lubos po kaming naniniwala. Kaya ako po, ang alam ko, ito nga po, sa edad ko na ito, hindi ko, marami-rami na rin pong edad. Na ngayon po, ang pakiramdam ko sa sarili ko, normal. Kaya kong maglakad ng malayo. Araw-araw po, naglalakad ako. Kaya ako, sa loob ng araw-araw, pinapawisan ako. At yun nga po, bago ako matulog, nagpapasalamat ako doon sa ibinigay niyang kalakasan sa akin at saka sa pagising ko. Yun po ang buhay ko sa araw-araw. At yun nga po, sinabi ni Kapatid Pilar, malayo pinanggalingan ko kung hindi ako pupunta, malayo. Pero pagka pupunta po siguro, malapit. Ayun lang po, maraming salamat. Mag-joke po yung tsuhin namin na yan eh, kaya malayo pa daw po uwian niya. Salamat po Tatang at hindi niyo po tinanggihan ang pagtawag sa inyo. Sino po ang nais mag-volunteer sa mga naririto ngayon? Sino po kaya ang palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa ating kapatid na nag-volunteer
ang aming pong kapatid na alagad na si Nana Rosie. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at ang mga pasyente, mga alagad, at saka mga choir. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang pasasalamat ko ay walang hanggang katapusan na ako po bilang isang alagad na nahirang. Magpapakilala po ako. Ang anak ko po ay 3. Kanina po sila may mga pamilya. At ako naman po ay wala ng asawa. Subalit napakabuti ng Panginoon sapagkat ako'y inakay niya sa dakong ito upang ako'y gamitin niya na bilang maglingkod sa pananampalataya sa Kanya. At lalo't higit na nagpapasalamat ako na kung hindi sa ating mahal na Apo ay sa bilang pagpakikinig sa Kanyang mga mensahe, doon ko po naramdaman ang kahiwagaan ng Panginoon sapagkat nung hindi pa po ako nahihirang ay hindi ko po alam na ako nga po ay nagsisimba hanggang sa makinig lang ng mga homily. Subalit pagkaraan po ay alana. Pero dito ko nadama kung paano ko siya nakilala at kung paano siya nagsisiwalat ng katotohanan siya nga po ay Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Noong pong Sabado, hindi po ako naka-attend at bilang magulang naman po, kaarawan ko po noong Sabado. Nagpapasalamat po ako sa Ama at ako'y binigyan ng panibagong buhay. Salamat sa Ama na ako'y nagkasakit na bilang sa aking kaluluwa. Ako po ay wala namang karamdaman na naparito. Kaya't nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Ama na ngayon ay ako'y 67 na po ang edad ko. Pero ito po, tumitindig sa harapan na ito upang magpurit magpasalamat sa Panginoon. Aalayan ko po kayo ng konting awit. Larawan mo di ba'y hinahagkan-hagkan, kinakausap kay luhay bumubukal, nahang kaya ngayon ika'y matatagpuan kapag di ka nakita, ako'y nalulumbay. Larawan mo di ba'y haplos-haplos, luhay pumapatak, puso'y nalulumbay. Saan kaya ngayon ika'y matatagpuan? Baryo ng paligi, dambana mong banal. Nahan, nandito ka, tibay. Salamat po. Salamat po, Nanay.
Partner ni Tata Magno yan eh. Ayos po ba yung awit nila? Kailangan po lagi tayong nakangiti. Amen po ba? Dadako naman po tayo sa alam niyo po yung mga kapatid nating Caps, kapag inipisa tumawag ng isang Caps dito, mawawala na po sila. Nagtatago po eh. Pero magtago man kayo, ika nga eh, makikita pa rin kayo. Ang susunod ko pong tatawagin ay kabiyak po siya ng puso ng ating isang kapatid na alagad. Tinatawagan ko po si Tata Miding. Nagaling din po sa malayo. Siya po eh napakatagal na, subalit request po ng mga kapatid na Caps dito na siya ay tumindig ngayon dito sapagkat hindi pa po siya narinig. Habang siya po ay naghahanda, tinatawagan ko po ang ating isang kapatid na Caps upang muli tayong alayan ng isang awitin. Si kapatid na mula po sa Santo Niño. Magandang umaga po mga anak ng Ama. Ito na naman po, talagang mapakahiwaga ng Panginoon. Sabi kasi nakalinya mga Caps eh. Gininawa ko Kakanta na lang ako. Handog ko po sa Ama, lalong-lalo na sa ating kinalagdan na Apong Kunting, sa ating mga alagad, mga choir, tagasunod, at sa mga kasama kong Caps. Alam po ninyo, ang Panginoon napakahiwagan talaga. Binago po ang buhay ko. Unang sa lahat ang binago sa akin yung kaluluwa ko. Napakarami pong pagbabago na tinanggap ko sa Ama. Lahat ng aking mga karamdaman, uunahin ko na po rito yung sakit ko nung binata pa ako. Yung hika. Ang hika ko po, mula nung pagalingin ni Ama, wala na, hindi na sumusumpong sa akin. Yung pong aking prostate cancer, ang pinaka mabigat kong karamdaman na sa loob lang ng 9 na araw, pinagaling ng Ama. Sa pamamagitan ng ating apo, na kinalugdan. Ngayon po, sa pagbabago ng aking buhay, meron po akong iaalay na awit sa ating Ama. Maestro. O Jesus, kay sarap kasama, lalo na kasama sa tuwina. Mga problema ko sa buhay ngayon ay nalulutas na. Bakit noong ika'y di kilala, mga problema ko'y di malutang? Bakit nang ika'y makasama ko, buhay ko'y biglang nagbago?
O Jesus at Kristong dakila, di mawala sa isip at diwa, pati na ang kaluluwa ko, napuspos ng Espiritu mo. Bakit noong ika'y di kilala, mga problema'y di ko malutan? Bakit nang ika'y makasama ko, buhay ko'y biglang nagbago? La 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 la. Maraming salamat po. Natutuwa lang po ako sa nakamtan niya sa ating Panginoon, napaawit siya. Amen po ba? At dahil napaawit siya, parang gusto ko ring mapaawit. Mahal na mahal tayo ng Ama. Mahal na mahal tayo niya sa tuwin na. Ngayon bukas, magpakailan pa man, pag-ibig niya walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po sa dakong ito, pag talagang naramdaman mo ang Panginoon, ayaw mo nang muling mawalulay pa. Amen po ba? Napakasarap po sa piling ng Espiritong Banal. Kaya, mga kapatid kong minamahal, nawa po, lagi nating damhin na ang Diyos ang ating kapiling upang huwag na tayong mawalay sa Kanya. Ang susunod pong magbabahagi, mula naman po sa dako ng San Roque. Isa pa rin pong Caps. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos para kay Tata Miling Taruk. Alam niyo po mga kapatid nating Caps, madalang lang po yung magsipagbahagi. Pero alam ko po, nanais nila na ibahagi ang kadakilaan ng ating Panginoon. Muli po, isang masigawong palakpak para sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ikaw pong manguna sa akin. Alam ko po kayo pong nakakapatid ng lahat ng nangyari sa buhay ko dito. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ang ibabahagi po sa kaurasan na ito yung nangyari sa akin dito. Kung paano kong nakilala ang Panginoon. Mga kapatid, nung una pong wala ako dito, nasa kadiliman ako. Kaya po nasabi kong nasa kadiliman, lahat po ng bisyo ay nasa akin. Ngayong ako'y napunta rito, kababaan po ng loob ang inaabot ko po rito. Una, pinagaling po ang aking mata sa tinatawag na glaucoma, sa kanser sa mata. Una, magkukwento muna po ako, kat wala akong mahal na po. Nung una po akong mapunta rito, umuwi muna po ako ng Manila. Dinalo ko ang aking mga apo, 2. Ngayon, nandun ako sa Royal Mall. Umuulan po nun. Sabi ni Mrs., meron pong kanal dun Sabi ni Mrs., lumundag ka eka. Lumundag naman po ako. Gusto-gusto, yung 2 kong paa, hanggang dito. Sabi ko, buti pa akong pinakbang mula lang ako Hindi. Yun po ang naging karanasan ko nung nasa bahay na ako. Teka, umiiyak si tatang. May 2 kong apo.
Alam mo ka ako, pag iyak ko, kaligayahan na makikita ko kayo. Ang alam ko po talagang hindi na ako makakita eh. O, totoo po yun. Como ang banal na espiritu, dinabayan po niya ako dito. At inakay ako, iniliyaw ako sa bisyong masama. Totoo po yun, naamin ko. Nung pong araw, pagka 2,000 lang ang pera ko sa bulsa, masukal pa ang loob ko. Eh ngayon po yung 100, inaabot pa nung 1 linggo eh. Totoo po yun. Hindi po ba mapakasarap yan? Totoong mapahalaga po ngayon yung pera sa akin. Linalaan ko po rito. Katunayan po, pag nagpunta na ako rito, nagpapakarga po ako ng 50 pesos. O eh kung 1 linggo, hindi na naman naabot yun. O, di po ba makakasarap yun? Kaya sabi ng aking mga pamilya, Tatang, malaking pasasalamat kami sa Panginoon. Nagbago pa. Yun po ang sinasabi. Dahil po ako noon eh, hari po ako sa bahay eh. Totoo po yun. Pag ginusto ko po, walang makakasagot sa akin. Eh, malaki po yung pagbabago. Yung pong mga palay ko marami. Eh ngayon, yung last 50 kaban eh, di ko na po nauubos eh. Totoo po yun. Eh, kaya po ang Panginoon eh, kaya nga, pagka ginusto ka ng Panginoon na magbago, aakayin ka dito. Alam po ba ninyo ngayon, ang gawa ko, pagdating po ng 6:00 ng umaga, magpapasalamat na ako sa Panginoon. Ama, salamat po. Sabi ko, ginising po ako sa umagang ito. Dahil ang Panginoon, pagka siyang nanggambay sa atin, kahit na ano, ituturo po niya sa atin na yung kabanalan. O totoo po yung kapatid eh, magpipitong taon na po ako rito eh. Sa loob po ng 1 linggo, hindi ako nakapunta rito. Parang lungkot na lungkot po ako. Eh ka nga nung mga anak ko eh, Tatang eh bakit ka hindi ka nagpunta nun? Eh wala akong masakyan. Eh Tatang baka wala kang pera ka, bibigyan po ako timano. Eh ilan po yung anak ko, may trabaho po lahat halos. O yun ang magmumutar ko, Tatang, hatid ka. Yahatid po ako nun. Ganun po, dahil po ako malaking pasalamat dito. Binigyan po ako ng pangalawang paningin ng Panginoon. Yun po ang katotohanan ng kapatid. Eh nung una po, eh kakaan tatapon, ganyan po, trabaho dito. Yung misis ko po. Kaya po, kayong lahat ng may karandaman, tandaan po ninyo, basta nagtibay ko at nagtiwala, gagaling po kayo. Opo, totoo po yun. Eka nga, isuko ninyo ang kasalanan ninyo. Huwag kayong bibisyo. Huwag kayong iinom ng alak. Huwag kayong susugal. At huwag kayong magmumura. Yun po ang katuwaan, kapatid. Eh ngayon yung mga anak eh, sinasabi, Tatang, malaki ang pagbabago mo. Totoo po yun. Kaya po yan ang sinisigaw ng budi ko dito. Kaya sinabi ko dito, hindi ko makakalimutan dulong paligi hanggat ako'y nabubuhay. Totoo. Kaya kayong may karandaman, mga kapatid, itiwala lang po ninyo sa Panginoon. Gagaling kayo. Wala pong posible. At nararanasan ko, kaya po ako nababalita ko sa inyo. At pawang katotohanan po, ang bawat bigkas na salita ko rito, katotohanan. Totoo po yun. Hanggang dito lang po at maraming salamat. Di po ba kay saya? Galak na galak siyang nagbahagi, Kapampangan Kenny. Pero talaga nga po, muli siyang binigyan ng paningin ng ating Panginoon. Kay sarap po talagang mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. At isang paalala po, paki-off lang po ang ating mga cellphone. Ano po?